Muling binomba na naman ng Israel ang mga Hezbollah sa Lebanon dahil ang Hezbollah ay muli na naman umanong nag-regroup at nag-rebelled ng mga missiles dahilan para pasabugin ng Israel ang mga military sites ng Hezbollah sa kabundukan ng Lebanon. At Iran parang walang kadala-dala kung saan muli na naman itong nagbanta sa Amerika na hindi ito makikipag-usap at anumang atake umano ng Amerika ay tutugon ng higit pa ang Iran. Samantala ang Israel naman ay naglabas naman ng ilang mga video ng kanilang mga fighter jets nang maglunsad dito ng atake sa Iran kamakailan lamang kung saan makikitang kargado ito ng mga precision guided munitions kabilang ang mga sidewinders na ginamit nila noong nakipag-dogfighting ang Syrian Air Force kung saan inubos nito ang nasa Matapos pulbusin ng Israel ang Hezbollah, ilang buwan na ang nakalipas, abay tila walang kadala-dala ang Hezbollah dahil ayon sa IDF, ang mga natitirang Hezbollah sa Lebanon ay muli umanong nag-regroup at bumuo ng mga missiles sa isang underground sa Al-Tahir, Southern Lebanon na malapit umano sa border ng Israel. Kaya naman ang Israeli Air Force ay nagsagawa na naman ng isang operasyon kung saan winasak ang mga pasilidad ng Hezbollah na naglalaman umano ng nasa 15 missiles pati na ang iba pang mga military sites ng Hezbollah sa kabundukan ng Lebanon. Allahu Akbar, Kfartibnet. Allahu Akbar. Nang sumabog ang pasilidad dahil sa pagtama ng bomba ng Israel ay isang missiles ng Hezbollah ang lumipad at tumama ito sa isang bahay sa Nabatia, Southern Lebanon. Dahil sa pangamba ng gobyerno ng Lebanon na muling bumalik ang ground forces ng Israel at muling wasakin ng mga lugar, ay kaagad na nawagan ng gobyerno ng Lebanon sa Hezbollah na umalis na umano sila sa Lebanon at dalhin ang kanilang mga armas dahil gusto na umano ng Lebanon ng kapayapaan. Samantala inanunsyo na ng Iran kahapon na tinodas na umano nila ang 6 na Israeli na kanilang nahuli na sinasabing espiya umano ng Israel. Naniniwala rin ang Iran na marami pa rin umanong Israeli musad sa Iran dahil isang gusali na naman ang tinarget at tinodas ang isa umanong scientist gamit ang isang drone. Walang komento ang Israel sa mga ibinalitang yan ng Iran habang ang Iran ay muli na namang nagbanta sa Amerika na sinabi ng Iran na hindi makikipag-usap ang Iran sa Amerika kaugnay sa kanila umanong nuclear program. Sabay banta na anumang atake muli ng Amerika ay tutugon ng mas matindi ang Iran. Launch the friggin' missiles! Sinabi naman ni Trump na kung susubukan uli ng Iran na buhayin ang kanilang nuclear program, ang Amerika ay hindi umano magdadalawang isip na bombahin muli ang Iran. Would you consider bombing the country again? Without question, absolutely. Samantala naglabas naman ng mga footage ang IDF kung saan ang mga fighter jets nito ay makikitang kargado ng mga precision guided munitions kabilang ang sidewinders na ginamit nila noong nangahas ang Syria na makipag-dogfighting sa Israel. Fast forward, noong June 9, 1982, ang Syria ay naglunsad ng surprise attack sa Israel at sa kasagsagan ng labanan, ang Israel ay nagsagawa ng isang operasyon na layong wasakin ng mga surface-to-air missiles ng Syria upang makontrol ng Israel ang airspace ng Syria para malayang bombahin ang mga pasilidad nito. Isinagawa ng Israel ang operasyon alas 2 ng hapon noong June 9, 1982 at habang tinatarget ng Israeli Air Force sa mga missiles ng Syria, abay kaagad na nag-order ang Syria na pigilan ang mga pag-atake ng Israel sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga fighter jets nito. 100 fighter jets kaagad ang i-deploy ng Syria na kinabibilangan ng MiG-21, MiG-23 at Su-20. Habang ang Israel naman sa mga oras na iyon ay mayroong 72 fighter jets na kinakasangkutan ng mga F-15 at F-16 fighter jets. Naggulat ang Israel nang maditik nito ang paparating na 100 Syrian fighter jets kaya ang Israeli Air Force ay kaagad na nag-buy group o hinati sa maraming grupo. At nang magsimula na ang kanilang bakbakan sa himpapawid ng Syria, ang Israel ay kaagad na ipinamalas ang husay nito sa dogfighting kung saang ilang mga Syrian fighter jets agad ang pinabagsak ng mga ito. Tila naramdaman naman ng Syria ang advance na kakayahan ng Israel kaya ang tactical communication ng Syria sa lupa ay nag-order na agad bumaba.
Ngunit ang order ng Syrian Command sa mga fighter jets nito na bumaba mula sa himpapawid ay namonitor ito ng Israeli AWACS na nakaposisyon sa malayo na siyang nagde-detect sa mga fighter jets ng Syria upang ibato sa mga fighter jets ng Israel kung nasaan ang posisyon ng kalaban. Kaya ang Israeli AWACS ay gumawa ng communication jamming na layong putulin ang koneksyon ng Syrian Command and Control sa mga fighter jets nito na nakikipaglaban. Dahil sa jamming ng Israeli AWACS ay nawala ng koneksyon ang Syrian Tactical Command sa mga fighter jets nito kaya't hindi na nito makontak ang mga fighter jets na dapat sana ay pababain dahil nanganganib umano sila sa ere habang ang Israeli Air Force ay dito na nagkaroon ng pagkakataon na ubusin ang mga fighter jets ng Syria na nasa himpapawid. Nabigo ang Syria na ipanalo ang laban at idiniklara ang victory para sa Israel. Noon pa man ay advance na talaga ang mga fighter jets ng Israel kaysa sa mga bansang nakapalibot sa kanila. Sadyang nakapokus ang Israel sa paggawa ng mga sarili nitong teknolohiya upang mahigitan ang mga banta sa kanila ng iba't ibang mga bansa sa Middle East. Sa kabuuang tala, ang nalagas sa hanay ng Syria ay 86 na mga fighter jets at 29 na mga surface-to-air missiles habang sa Israel naman ay 2 F-15 fighter jets ang na-damage ngunit ang isa dito ay ligtas pa umanong nakabalik kahit sira ang isang wings nito. Kaya't ang Israel Air Force ngayon ay kinukonsider ng ISS na pinakamahusay na Air Force sa buong mundo pagdating sa labanan habang ang Amerika naman ay may pinakamarami at may pinakamakapangyarihang Air Force sa buong mundo.